Shoutout mga kalingap. Ito po ulit tayo, magre-reaction po tayo sa dalawang vlogs ng EDSI. Yung part ng Q&A, yung part 24 at part 33. Ano po? Bibigyan po natin ng konting reaction sila. Kung ang ibang question sa part 1 ay nasagot ba sa part 2. Sige po, atin pong panoorin na. Tara po. Ayan. Ang alam ko, may part 2 pa yung sa Jomcar, naghihintay din sila. Ano? Wow! Ayan. At, naku, mukhang kinakabahan na itong nandito, yung katabi ko. Kinakabahan na, oh. Kinakabahan ka na, no? Ayan, dyan mo nga sa'yo. Kinakabahan ka na? Yan po, no? So, andali lang po itong challenge na ito. Magtatanong lang tayo. Diba? And, syempre, sasagutin nila kung gusto nila sagutin. Pero pag di nila masagot, kalamansi. Masigain, no? So, ready na kayo? Eds, ready ka na? Sure? Yes, ready na kalingap Rob. Ready na po. Ito na ang kalamansi challenge. Etsy! Kayo, sendo ba ang dalawa? Yes po, sir. Sige na kayo may malagay lang. So question number 1. Laki po ito kung sino mauna. Ito maganda. Wala kasing magpatalo sa kanilang dalawa. Panoorin nyo to. Grabe tagal, no? Ang tagal bago may matalo. Parang pareho talagang iniisip nilang dalawa. Eto na. Ayo, first question. Teka. May nagaganap na sikuhan na. May nagaganap na sikuhan. Mapapalunok, mapapaubok. Tanong. Ito question number 1 for Biancy. Ayan. Totoo bang may crush ka kay Eds? Yan na. Yan na yung unang tanong. Pero alam naman na natin kung crush niya, di ba? Pero hindi pero panoorin natin kung anong magiging sagot niya diyan. Ano bigla? Hindi natin alam kung ano yung sasagot mo. Oo ba? Kalamansi o sagot? Sagutin! Ayan! Sagutin! Ayan! Kalamansi! Kalamansi o sagot? Pakinig nyo, nagkalamansi siya, di ba? Ayaw pa niyang, hindi pa niya naisip na, no? Pag nagkalamansi siya, oo na rin yun. Parang umuo na rin siya kasi, di ba? Kung hindi naman talaga, madali lang sabihin yun. Madali lang sabihin na hindi, di ba? Ba't daw kalamansi? Sige na, kalamansi daw. Kalamansi. 1-0 na. 1-0. Nanga. Walang malit na bro. Ang kagayahin mo eh. Grabe. Grabing asim nun. Napalo ni Biancy tuloy si Kalinga Fitz. Pinakapis-ipis siguro yun yung inubo siguro yung katas ng kalamansi. Isang tanong pa lang, kalamansi agad. Ha?
Oo kasi. Ay! Isa na nahirapan. Oh, Seds naman bro! Seds, number one question para ka dito. Totoo ba nararamdaman mo kay Biancy? Uy! Ang bilis ng pagkakasagot, no? Dali-dali lang kay Kalinga Vids ng mga tanong. Easy lang. Ano mas mahirap niya? Para di yung question eh. Uy! Samantalang si Biancy, harap na, no? Natawa ako dun, ha? Parang hindi raw tanong yung tanong ni Kalinga Prab, ha? Biancy naman. Grabe. Biancy, number 2 para sa'yo, ha? Number 2 question. Ano yung pinaka-nagustuhan mo katangian, Eds? Siyempre, bilang kaibigan or ka-love team, ano yung nagustuhan mo sa kanya? Kasi matagal na rin, Ayun, maganda yung tanong niya. Maganda yung tanong ni Kalinga Prab. Kung anong nagustuhan kay Eds. Nagkakilala kayo. Di ba? Ang bilis. Ano ba? Ano ba? Magala. Magala. Respeto ka na. Okay. Ano ba? Matulungin. Matulungin. Ano tayo na? Ganun din sa'yo yung ako. Naiba sa lahat. Siyempre. Mga common na kasi yan yung, yung mabait, matulungin. Common na yan sa mga charity vlogger. Common na yan. Matulungin din naman. Wapo rin ito. Oo, lahat naman. Ayun na iba. Naiba sa lahat. Ay, makulit! Makulit, ha? Makulit si Kalinga Pets. Pero, tandaan natin yung tanong, ha? Kung ano yung nagustuhan niya kay Kalinga Pets. Ibig sabihin, yung pagiging makulit ni Kalinga Pets, nagugustuhan ni Biancy. Yun lang yun. Okay, next na tayo kay Esma. Okay nga na si Biancy. Ikaw naman, Eds. Same lang. Ano naman yung nagustuhan mo kay Biancy? Sinabi ko na ito vlog eh. So, siyempre, una, mabait din. Maalaga. Maalaga. Ibig sabihin, ha? Inaalagaan ka Kalinga Pets pag pumunta ka, no? Family niya. Ayaw naman. Malaga sa pamilya niya. Maganda. Tagilan na siya. Natawa ako dun. Bola po. Bola. Siguro yan eh. Baka isa pa, family oriented. At higit sa lahat. Wish ako. Joke lang. Ayan, no, diba? May joke na naman si Kalinga Pets dyan. Kaya ang akala ni Biancy tuloy, yung mga sinasabi ni Kalinga Pedo, puro pambobola lang. Diba? Yan ang ano ko dyan. Kaya nga dapat sumagot din eh. Kaya gusto ko sumagot din eh. Biancy, ito, third question mo. Naniniwala ka ba sa kasabihang age doesn't matter? Naniniwala siya kasi. Naniniwala siya. Bakit? Kapag po na sila mapupunta. Okay. So, kaya naniniwala kasi yung parent. Sample yung tata niya. Pero, baka hindi yun ang dahilan, Biancy.
ano lang, pinalusot mo lang ang sample ang mga magulang mo, pero may gusto ko na talaga kay Kalinga Pets dyan. Ang dami niya ng bulong. Panalo. Number 3 question. Number 3. Medyo mabigat ito, bro. Parang ayaw ko nang ituloy. Ano kaya yun? May sikuhang nagaganap dyan eh, alam ko eh. May sikuhang nagaganap. Natuloy ko po, Benzi. Number 3. Eds, nakamove on ka na ba sa dati mong kalab? Parang hindi pa, no? Ang pangit ng ano eh, yung kanyang tawa eh. Parang iting aso yung Kalinga Pets eh. Oo naman. Naka-move on na. Naka-move on na pala. Wala, matira. Bro. Oo, dahil daw sa'yo. Ano masasabi mo doon? Kalamansi. Ayan, di ba? Sabi ni Kalinga Prab, dahil sa'yo daw. Anong masasabi mo dun? Anong sagot ni Beyonce? Joke lang po yun. Ito naman, sabi sa'yo eh. Yung mga pa-joke-joke ni Kalinga Pets mula sa simula, yan ang nakakahirap sa kanya ngayon. Nahihirapan siya na paniwalain si Beyonce. Number 5, ay number 4 na lang. Number 4. Ano na lang naman, 20 lang naman kayo. Number 4, kay Beyonce. Umalabas ba kayo ng walang vlog? Parang nakikita ng walang vlog. Sabihin ka naman sino naman. Tulad yan, di ba? Maalwan lang namang sagutin yan eh. Kung lumalabas sila na na sila lang dalawa. Di ba? Yan, mas madaling sagutin yan. Kung hindi talaga sila lumalabas, bakit hindi niyo sagutin ng hindi, di ba? Ay, lumalabas yan. Sure ako niyan. Lumalabas sila na silang dalawa lang. At yun ay alam naman natin ngayon na, di ba? Napapanood naman natin na sa mga concert, di ba? Yung nakaraan lang, di ba? Yan. Kaya ko naman ito. Sige na lang. Parang kaya lang ba? Sige, kalamansi daw. Kalamansi. Napapatingin mo yun pag nakalamansi. Okay. Kaya na. Ako na po, nilolok. Padaya. Nagdaya na. Madaya. Wala. Madaya, no? Eds. Wala pa lang kasi. Ito na, number 4 para kay Eds. Hanggang kailan mo kaya maghintay para sa pag-ibig? Grabe ha, hirap ng tanong ha. Hanggang kailan mo maghintay para sa pag-ibig? Mahirap yun bro, no? Mahirap yun. Hanggat pwede. Hanggat okay lang.
Mas okay lang. Okay, meron nga naman talaga naghihintay ka sa wala. Kaya mahirap yun, nag-hintay ka sa wala. Diba? Nagmumukha kang tanga nun. Paasa ng paasa, pero wala ka palang aasahan, diba? Okay lang daw ba? Ano sabi niya? Okay lang. Okay lang sa'yo. Teka. Ano yun? Kasama ba yun sa question and answer? Ano? Kalinga Prab? Kasama ba sa listahan mo yung tinanong? Parang nadaya ng isa doon si Beyonce, ah. Pero sabi ni Beyonce, okay lang daw naman. Okay daw. Malinaw yung sabi ko sa bulong ha. Number 5? Number 5. Okay, Eds. Bakit ako duli sa akin? Ay, di. Kasi yung pansa. Duli sa akin. Biancy. Ayan. Nagselos ka na ba? Magandang ano, di ba? Yan, magandang tanong. Tingnan mo, pag hindi, madali lang niyang sagutin eh. Kung hindi, o talagang hindi siya nagsilos dyan, ibig sabihin. Mabilis niyang nasagot eh. Bakit? Ba't hindi ka nagselos? Hindi ka nagselos? Alam ko naman kung ano. Alam daw niya. Ayan, kaya Edo naman, Eds, for content lang ba itong ginagawa mong effort para kay Biancy? Ayan na. Content? O content lang ba yun? Yung mga pagtalon-talon mo, gano'n. Malinaw ang sagot. Tama si Kuya Tata. Malinaw ang sagot. Kasi yung pagkakailing niya, talagang halos mauputol na yung liig niya sa kailing. Pinasa sa yung tanong, pero hindi. Ayun na nga, di ba? Isa yung pagjo-joke niya, yung laging joke. Yun ang dahilan kaya hindi niya mapaniwala tuloy si Biancy dyan dati. Di ba? Kaya ang akala ni Biancy talagang content lang talaga kay Kalinga Peds. Pero ikaw, Eric, content lang ba o ano? Hindi, no? Hindi lang. Kaya, kay Biancy naman. Biancy, tayo na bro. Biancy, ano naman yung reaction mo or naramdaman mo sa mga nagko-compare sa'yo at sa ibang, ibang nakalab team nets or ibang Kalingap Angels, gano'n. Ano yung reaction mo doon? Wala. Hindi ko lang pinapansin. Wala siya reaction sa mga ganyan kasi hindi naman totoo yung mga sinasabi, di ba? Kaya naging walang reaction siya doon. Tingnan niya lang niya pinapansin yung mga pagkukumpara-kumpara na gano'n at saka yung mga bashers, hindi na. So, nasasaktan ka rin ba o nagagalit? Ano yung unang naramdaman mo? Pag halimbawa, lalo na kung negative yung pag-compare, gano'n. Nalulungkot po minsan kasi hindi pa naman po nila kilala yung tao. Grabe na po silang mampas na tao po. Dalitan mo sila. Gagalitan mo sila daw eh. May vlog or wala sa vlog, ano yung pinaka-sweet na sinabi mo kay Biancy? Pinaka-sweet na words na sinabi mo sa kanya? Hindi ako masabihin, dami nanonood eh. Ganyan ka private na tao si Kalinga Pedro. Ayun,
Masyado siyang mahiyain. Ayaw niya ng maraming tao, ganun. Introvert din siya. Like, said, yung ganun. Hatsit ako dito. Hatsit talaga na. Ano? Siguro, yung tatlong salita. Ano salita? Nasabi mo sa taong mahal. Ano kaya yun, na? Tatlong word na sinasabi sa taong mahal mo. I love you na yun, di ba? I love you yun. Sinabi niya yun siguro sa off-cam. Parang madali lang kayo, ano? Beyonce, voice na ako. Masaya ka ba, Beyonce, sa love team nyo? Sa EDSI? Masaya ka ba? Oo naman daw. Masaya. Ibig sabihin niya, gusto niya talaga. Gusto niya yung love team niya. Mabilis. Bakit? Bakit ka masaya sa love team? Nag-enjoy po. Nag-enjoy ka? Tapos, kung saan ka nag-enjoy, nag-team ka kay Elvin. Eh, ganyan talaga. Kasi, dapat ang mga question, may follow-up. May mga follow-up question din. Yung tulad yung ginagawa ni Kalinga Prop. Madami pong napapasaya pong Tingnan nyo yan, ha? May mga sikuhang magaganap dyan. Panoorin nyo po. May ads kahit na, malapit na to bro. Parang di pa set sa kalamansi ah. Parang walang bala. So ito Eds, yan. Grabe yung effort mo, nakilala si Eds sa grabing effort. Lalo na kahit on-cam, off-cam, no? Tumalon siya sa ilog. Ngayon, ano pa ang kaya mong gawin para sa pag-ibig? Oy! Madali lang gawin. Gagawin ko lahat. Gagawin ko lahat para ipanalo to. Yan ang maganda naman kay Eds. Gagawin niyan lahat para may panalo. Giling ni Kalinga Page. Saludo ako sa'yo. Ano, finish na bro? May nanalo. Kaya bro. Ayan na. Yan si Beyonce naman, pag kinikilig, inuubo. Di ba? Ang limit niyang ubuhin kasi. Relax, relax. Bigyan yung juice. Juice nga yan. May himatay na to. May himatay na. May pa yan. Ayun na. Grabe, nakaisan ka na. Nakapit lang tayo matay si Beyonce sa mga... Okay, second to the last na to malapit na matapos. Para kay Beyonce, ayan, Beyonce, nagalit o napikon ka na ba kay Eds? Alam nyo pa, mga Kalinga, ang dalawang tao na nagkaka-developan or nagkakapiko ng ganyan, iba na yan, di ba? Iba na yan, malalim na ang pagkakilala nila sa bawat isa pag nagkakatampuhan na. Minsan, siguro nga, minsan nagkakatampuhan kasi, nagtatampo kasi. Makulit nga si Kalinga Peds eh, makulit siya. Ito, madaya ito para kay Eds. Ano yung paboritong episode mo dun sa Eds series natin? Pinakagusto mo dun? Ano, madami nila, part ano na? 24 yan. 24? 24. Ano yung pinakagustuhan mo dun? Halos
Lahat naman gusto ko eh. Lahat ng part gusto ko. Basta kasama kami. Hindi naman. Kalingap Eds, imposibleng wala kang gusto do sa mga part na ano. Masyado kasing malalim ang mga pinagsasabi ni Kalingap Eds eh. Kaya napapagkamalan tuloy na scripted yung mga sinasabi mo, Kalingap Eds. Sama sa episode eh. Tira naman oh. Oy, last na! Naka-survive si Biancy. So, pang ginagawa ito. Madali na lang ito, Biancy. Madali na lang ito. Sa Biancy, kung sakali lang sakali lang. May pag-asa ba si Edo? Sakaling manligaw? Sagutin na yan! Sagutin na yan! Sagutin na yan! Sagutin na yan! Ako na sa sagutin. Napainom ng tubig si Vinci. Inuhaw siya. Nagpelo. Yes or no? Siguro po. Yun, siguro. Means yes. Diba? Means yes na yan, siguro. Sa Kastila, yes yan eh, siguro. Yun naman ang kagandahan to. Yes. Wala na. Tama na. Last question for Ed. Siyempre, si Eds, marami na rin siya nakalab team, di ba? Dahil doon, pagtulong niya, pagsuporta. No? Pero yung kay Reyna, di naman talaga siya totally love team. Ano lang siya, kumbaga tandem, kuya, at magkapatid, hindi samahan. So, tanong ko lang, Eds, dito sa Edsy, masasabi mo bang huling love team mo na ba ito? Grabe! Huling love team! Huling love team kasi siya na yung hinahanap ni Kalingap Eds. Tama. Kalingap Eds yan. Dapat siya na ang huli. Bakit tuloy na Eds? Bakit siya na? Ano ibig sabihin nun? Yun na kasi wala to eh. Yan. Sinyalis na talagang gusto mo siya. At totoo yung mga sinasabi mo. Yung pagiging nabubulol ka sa mga sinasabi mo. Yan. Yan. Totoo yan. Ganun yung nararamdaman. In love na talaga si Kalingap Eds noon pa. Matagal, nung 24 talaga. Partner 24. In love na talaga yan kay Biancy. Grabe rin. Kung sabi mo ng Biancy, in love din na ng Biancy. Ano masasabi mo dito? Hindi niyo po sure. Hindi sure si Biancy sa sinabi ni Kalingap Eds. Alam mo Biancy, hindi ka sure saan sa huling love team na ni Kalingap Eds. Siguro kung iiwan mo siya or
hindi kayo ang magiging sa totoong buhay, siguro nga baka may iba pang magiging kalab team si Kalinga Pets. Yun ay sa akin lang. Sa akin lang naman. Sa akin lang yun. Kung iiwan mo siya or hindi kayo magkakatuluyan, siguro magkakaroon pa rin ng love team si Kalinga Pedro. Pero sa mga sinabi ni Edu, ano yung pinaka nagustuhan mo sa sinabi niya ngayon sa Q&A? Ba't natin ka kayo? Ba't ka natingin kay Edge? Beyonce, humingi ka pa rin ng tulong kay Edge. Sasagutin mo lang kung ano yung nagusto mo sa mga sinabi. Kalinga Edge. Wala nang joke yun. Tina, wala nang joke. Nga pala. Ang joke nga pala sa iyo, 100% totoo. Okay na po. Baka tayo Okay. Tapos na po yung part 1 ng question and answer portion. Okay? Punta na po tayo sa part 2, yung part 33 ng vlogs ng EDSI. Tara po. Yan po yung kasalukuyan nating minamarathon. Yung part 33. Tatalon ko lang po doon, ha. Ayan. Dito na po tayo sa part 2 ng Q&A portion ng EDSI. Masasagot na kaya nilang dalawa yung mga question na hindi nila sinagot dati, or hindi na sila gagamit ng kalamansi para makaiwas dito, or magkakalamansi pa rin ang isa sa kanila. Tara, panoorin na po natin. Yung talagang bahay nila, inaalagaan pa rin po nila, no? Kahit sabihin natin lilipat na sila soon, pero hindi nila pinabayaan itong bahay na hindi nila pinabayaan at malinis palagi. Kaya ngayon, pagpunta po namin dito, ayan, no, surprise visit po tayo ngayon, pero grabe, napakasipag ni Beyonce, naglalaba, no? Dati pa rin, kung ano siya, nung una natin siya nakita, kung ano siya nung una nakita ni Dr. Love, ay ganun pa rin po. And mamaya po, bigay ko yung mga nagpadala kay Beyonce ng pagmamahal sponsors. Wow! Pero ngayon, bago natin ibigay kay Beyonce yung mga pinabibigay ng mga mahal nating sponsors, gusto ko munang i-challenge sila kasi marami din ang nag-request dito, yung part 2 ng Kalamansi Challenge. So, ayan. Ito pala, Q&A or Kalamansi Challenge portion ng EDSI. At ano Beyonce, ready ka na ba? Handa ka bang tanggapin yung hamon ng mga EDSI fans and supporters? Wow! Ay, grabe. Pero halatang kinakabahan si Beyonce ngayon, no? Di mapakali. Kanyang inuupuan. Alright, so start na po tayo. Ano? Alam na itong mic mo sa mic. Okay. So, syempre, simulan natin. Ito namang mga tanong natin, isnahan na rin natin. No? Sino ba na-challenge na natin? Si Joy, si Medit, si Carla. Siya ng pangapat. Okay, syempre, sila paras naman sila magsasagot. Ano? Paras naman sila magsasagot. So, simulan natin sa mga simple questions. Mga dadali lang to. So, number 1 question natin. What is your biggest fear? Biggest fear? Kinakatakot mo na mangyari someday. Iba to kasi isang question lang pero pareho nilang sasagutin. Isang question lang ni Kalinga Crab pero pareho sila nasasagot
sayang. Mawalan po ng ano, ng magulang. Wala nang magulang. Oo, bagay. Kahit sino naman siguro, no? Kahit. Wala siya. Grabe. Grabe ka, Kalingap Eds. Simulang-simula pa lang talagang kinikilig na ang mga manonood sa'yo. Grabe na to, Kalingap Eds, ha? Simula mo lang, bro. Simula mo lang. Huwag mag-aaway. Simula pa lang, nag-aaway na siya. Huwag mag-aaway. Maliban doon, Biansi, wala nang magulang. Siyempre, ano yun eh, matik na yun eh. Ano pang kinakatakot? Tama nga. Ano na yun? Matik na talaga na kinatatakot natin yung mawala ng magulang, siyempre. Siguro po yung ano. Mawala rin. Yun. Mawala rin. Ibig sabihin, di ba sabi ni Kalingap Edo, mawala siya, di ba? Tapos, ngayon, takot din siyang mawala rin. Ibig sabihin rin, parang rin si Edo, si Kalingap Edo. Yun, di ba? Tatakot siya na mawala rin si Kalingap Eds. Kaso nagpalusot sa dyan eh. Ay, grabe. Ang sweet nun. Wala daw ang kalingap. Ano niyang kalingap? Kala ko bago eh. Tayo pa nagbago eh. Nagbago tuloy. Tama nga. Ikingay. Ano nagpapasaya sa iyo, Eds? Sa akin, siyempre, araw-araw na tumulong tayo dito. Masaya yun. Tama, masaya talaga yun. Ikaw naman ba yan? Ano yung nagpapasaya sa'yo? Pamilya. Pamilya. Okay. Maliban sa pamilya. Kaya po yung mga kapagilan ko sa maganda po. Ganito rin mga mission. At syempre, vlog. Syempre, kasama na siya doon eh. Kasi yung pagsasama ko po sa Pero di mo maitanggi, Beyonce, ha, na talagang kilig na kilig ka, ha? Hindi mo maitanggi. Nakasama ka sa mission. Ano ka talaga? May pusong paglingap. Alright? So kayo na, ang nagpapasangin naman ay nagpapalungkot sa'yo. It's Papalungkot sa akin. Siguro pag ano, kahit mga simpleng bagay lang or mas malalim, kayong bahala. papalungkot. Pag may ano, hindi mo, siguro pag may ano, Pag may nawawala sa tinutulungan, ganun nakakalungkot. ay, grabe talaga. Ikaw, Biansi. pag may nagkasakit pa siguro sa ano ko. Oo, pag may nagkasakit. Makakalungkot talaga yun. Kasi nakaka-stress din kung may nagkasakit. Tatlong bansa na gusto ko yung puntahan someday or pasyalan. Go, Eds. Nakapunta ka ng Hong Kong, di ba? Maliban doon, sa future. Sa akin siguro, ano, Tokyo. Ay, no, Japan. Japan gusto din yun. Japan kasi ano, anime yan eh. Tapos, siguro Korea, isa pa yan. Korea? Pwede, huwag lang sa North. Saka France. France! Saka Paris, France. Ikaw, Biansi. Ano po, Korea din po. Korea. Oo. Hong Kong! Tapos, US! Grabe. Ayan po. Gusto na ni Kalingap Edo mapuntahan ng Japan, Korea, saka Paris. Paris, France. At kay Beyonce naman, Korea, Hong Kong, and USA. USA po. Isang bansa lang ang gusto nila, ang pinagpareho nila, Korea. Siyempre, South Korea yan, din naman Korea. Diretso po tayo. Ako, natanong na ka na si Gubapit. Ako, Japan.
Pang mayaman yun. Kung may kung may time machine, kung may time machine kayo, ano yung gusto nyong ibalik sa past? Or anong gusto nyong mapuntahan sa past? Anong gusto nyong ibalik? Siguro yung nag-i-scout tayo sa palagi. Tapos tayo sama-sama. Parang, yung time na yun, parang sobrang saya. Yung mga simpleng pag-scout lang. Ikaw ba yan? Ako po siguro po yung mabalik po yung mga ko po, lola. Uy, yung lola mo? Sino lola? Yung mga magulang. Family-oriented talaga si Beyonce, no? Wala siyang ibang hiniling, kundi yung lola niya. Yung mama ng mama niya. Yun ang gusto niyang maibalik. Bakit sila? Mga Kalingap, pansinin niyo si Kalingap Edsa, yung mga ginagalaw niya. Parang awang-awa siya kay Beyonce. Ay, parang ayaw niya na nakikitang umiiyak si Beyonce. Tingnan niyo po, ha? Tingnan niyo po. Hindi ko po sila napitan, tapos yung nakamaranasan niya po nila yung mga nararanasan ko po ngayon. Yung mga nararanasan ko. Ikaw bro, kayo? Ano gusto yung bisita sa past? Ikaw, style mo. Yung tatay ko. Kasi hindi rin niya naranasan ko ngayon. Bro. Para sa ibos para sa papa din kasi opo. Kasi yung mga pangarap namin dati parang hindi. Ikaw? Ako tatay ko kasi hindi ko nakasama Maaga siya nawala. Mga tatay. Grabe. Ako siguro gusto ko yung gusto ko makita ng dinosaur So, joke. Layo na nun Yun ang gusto ni Kalingap Rap, makakita ng dinosaur. Mababaw ang kaligayahan ni Kalingap Rap din, no? Pero grabe, nakakatuwa yung sagot ni Beyonce. Nakaka-touch yung sagot niya. Napaka-family oriented talaga ni Beyonce. Yung niya talagang pamilya sa lahat. Iisip yung kanyang pamilya. Ano yung gusto mo bago sa sarili mo? Heads? Kung meron man? Minsan talaga, may time na parang sobrang tamad ko. Pagka may Natawa naman ako. Gusto niyang maalis yung pagkamatama. Tamad pala si Kalingap Edo, grabe. Si tamad siguro sa ibang sa ibang aspeto yon. Hindi naman yung tamad na yung wala talagang ginagawa. Siguro gano'n yung ibig niya sabihin, yung maalis yung kanyang paminsan yung tinatamad siya, yun gano'n. Yung mga time. Sino naman siguro? kasi siyempre pagka may mga namimiss kang opportunity, nakakapanghinayang. Ikaw, Beyonce? Siguro po yung mag-improve ng anak ko. Pakikipag-kalibirap sila. Pakikipag-kalibirap. Pero okay naman, di ba? Actually, okay ka, Beyonce. Okay naman yung pakikisama mo. Parang hindi mo kailangan baguhin yun sa tingin ko. Kasi magaling ka naman makisama eh. Kaya nga, okay namang makisama si Beyonce. Pero gusto niyang baguhin. Anong kayang dapat gusto niyang baguhin doon? Gusto niya mapa-improve pa yung pakikipag-usap niya or pero okay na yun. Pangit din yung masyadong nakikipagsalamuha sa mga tao. Tama, mahirap din yung masobrahan. Okay yung ganyan. Ang mahalaga, pinapakita mo kung ano ka talaga. Humble ka lang. Okay na yun. Parang wala man, sa totoo lang, wala akong nakita kay Beyonce na kailangan niyang baguhin eh. Kayo ba? Wala akong nakita. Gusto ko ganyan na nga siya eh. Huwag na sobrang halibigaw. Tama yun. Kayo? Ikaw magbago ka na.
Tell me something your fans doesn't know about you. Eds. Ano ka? Mahilig ako sa cartoons. Mga anime. Sa anime. Hindi ko masyado. Nagtonto ako pag nakita mo. Mahilig pala si Kalingap Edsano sa anime. Kaya siguro gusto niyang makapunta ng Japan. Kasi parang siya, mahilig siya sa anime. Ikaw, Beyonce. Kasi daldal po pag kanilang po. Grabe, revelasyon. Madaldal pala siya pag silang dalawa lang. Grabe naman. Beyonce. Wala na. Confirm. Ikaw, anong di alam ng fans sa'yo? Ano? Yun talagang hindi alam ng fans sa'yo, Beyonce. Kasi ang alam ng fans sa'yo, tahimik ka lang, hindi ka nagsasalita. Yun, ganun ang alam sa'yo. Yung pala, madaldal ka kapag kasama mo sa Kalingap Edo. Pag kayong dalawa lang. Grabe na to. Ikaw, Kuya Bob, ano yung hindi alam ng fans sa'yo? Ay, nako. Hindi ka lang. Sagot ako. Hindi alam nila na si Bobby TV maiyakin. Huh? Hindi totoo yan. Bakit isama mo sa bahay? Hindi nagawin dalawa. So, next, na tayo? Round 2 na tayo, round 2. Okay na tayo sa mga warm-up questions. Ay, may isa pa pala. May isa pa. Last question dun sa first round. Since na nakasama ka sa Kalingap Eds, ano yung mga bagay na natutunan mo or mga na-realize mo sa buhay? Ano pala na masaya tumulong. Saka hindi mo lahat kayang tulungan. Ito na mga sagot guys na simple lang pero direct to the point talaga. Totoo yun na masayang tumulong pero di mo kayang lahat, di mo kayang tulungan lahat. Di ba kasi yung iba akala, lalo na yung ibang mga comment sa atin, akala nila Tama yan. Oo, tama si Kalingap Eds. Patama na rin niya yun sa mga buzzers niya na nagsasabi na maraming sinasabi sa kanya na masasama. Patama na rin yun. Na maraming masarap tumulong pero hindi mo kayang tulungan lahat. Tama naman yun. napakadali lang magpabahay, ay ang dali lang tumulong pero hindi po ganun kadali po. Kailangan po talaga ng extra efforts. And yun, syempre, nakita lang kasi nila yung yung vlog na eh. Pero sa behind ng vlog na yan, andyan yung pagod, di ba? Ma-edit pa kami, maisip kami ng content, mabiyahe. Sobrang mapagod po talaga. Kaya yun, tama naman sa Eds. Ikaw, Beyonce. So, since simula ng naging Kalingap, apart ka ng Team Kalingap beneficiaries or Kalingap family, ano yung mga bagay na na-realize mo sa buhay? Mas maging matatag po kasi mas marami pa po ang nakikita po na pinagawin mo, mas naghihirap pa po kumabot. Ay, grabe. Galing talaga ni Beyonce. Nakakatuwa si Beyonce. Oo. Hindi siya nahawa. Talagang para sila. Bagay talaga. Para sila para sila ng prinsipyo sa buhay. Okay. Kayo, pares ba kayo? Ayaw. Hindi magkaiba nga tuta kami doon. Iba kay. Ha? Hindi ko baka. Naman ang tayo mag-away. Doon naman tayo sa round 2 na. Unahin natin ang mga paborito. Okay? So, paborito mong pagkain, Eds? Alas gulay. Pinaka-paborito ko. Di ako mapili sa pagkain eh. Lahat mo kinakain eh. Gulay, putas. Problema, di ako mapili sa pagkain kung ano nakakain. Wala nga, lahat mo kinakain. So, wala. Ikaw, Beyonce? Adobo po. Adobo? Okay. Kulay? Dilaw, kulay? Yellow green. Yellow green. Artist? Hindi. Si... Natural. Limutan ko ang pangalan. Hindi. Si Mr. Beast na lang. Mr. Beast. Ikaw? Ikaw kumain. Okay, kayo. Artist. Blackjack.
Si Blackjack. O kumatin din. Wala yan, wala. Wala gusto yan. Fernando po. Ako PJ. PJ. Pero ko sa'yo. Okay, asan na yan? Sa movie. Movie 21 and over. 21 over. Ganda nun. Ikaw, Pero yung mga sa, ganda sa mga, pelikula. Anong paborito mong pelikula? Finding Nemo? O, ako na muna. Paborito ko, Titanic. Kayo? Chinchan. Ano yun? Si Android na cartoons. Yun dito. Papay. Ikaw yan. yung mga horror na Horror movies. Alright. Ay, di ko sa song. Sige, mga OPM na kanta. OPM. Ikaw, Beyonce. OPM din. Kayo, kanta. Bilis. Ako may lubo. Ako ay may lubo. Bahay. May lopo. Ako ay may lubo. Lirong sinta. Bahay kubo. Ito tayo sa fast talk. Describe in one word. Ayan. Alright, fast talk. Describe in one word. Kalingap. Kalingap, Hope. Pamilya. Wow, galing. Huwag kalingap at family. Kuya Bal. Uy. Kuya Bal. Kuya. Uy. Totoo. Uy, kalingap rap. Gagaling nila pareho sumagot. Kapaki-pakinabang ang mga sinasagot nila. Hindi, pero parang hindi nila pinag-isipan ha. Talagang lumalabas na lang bigla sa kanilang mga bibig yung kanilang mga sagot. Grabe to. Uy! Mga sagot ni mga deep. Kalingap rap. Ano na nahimik? Uy, Kalingap Angels. Kalingap, parang sisters. Sisters. Kalingap Angels. Friendship. Tama naman. Magkakaibigan. So, doon sa Kalingap Angels, under Kalingap Angels, Carla. Carla, parang hindi ko siya luwas yan nagpunta sila tapos medyo Sensitive. Mag-aalang. Oo nga, natangpo yun. Opo. Yes po, kuya po. Tara. Fighter. Fighter. Independent. Medit. Diskarte. Medit. Madaldal. Madaldal si Medit. Madaldal in a good way, no? Okay. David. Talented. Friendly. Galing nga. Tawag dyan. Dan. Masipag. Pogi. Joy. Makulit. Oo, kasi parang dami lang niya na pagkaalam ka. Lalo, especially mga basher. Something matatang. Doktor Love, Doktor Love, clickbait. Si Dr. Lab. Top. Top to talaga naisip ni Kalinga. Doktor Love yan. Tama. Way. Kasi si Dr. Lab ang naging daan iba niya papunta kay Kalingap Rab. Kay Kalingap Rab. Kaya ang describe niya kay Dr. Lab, way.
Daanan naman daw. Ayusin mo na yung daan dito. Dito eh. Galing. So, ayan. Beyonce. Complete. Wow naman. Complete talaga. Iba talaga ang mga sagutan ni Kalingap Eds. Grabe guys! Grabe mga sagot guys. Nakagulat ako. Ikaw. Eds. Ay, Beyonce mo na, Beyonce. Sarili mo. Matatag. Tama yun. Matatag. And Eds. Sarili mo. Eds. Edu. Alfredo Alfred. Ha? Oo, makulit. Makulit? Ikaw. Ed. Ha? Makulit. Kalingap, rago mo nang itanong kung paano naging makulit. Kinukulit lang yan si Beyonce. Alam na kung saan naging makulit si Kalingap Edo. At saka, ang pagiging makulit niya, in the good way, kasi gusto nga ni, di ba, tandaan niyo yun sa part 1, gusto nga ni Beyonce ang pagiging makulit, di ba, ni Kalingap Edo. Makulit siya in the good way. Mapapaalam. Nakalimutan pa tayo. Jomar. Friendly. Jomar. Ogi. Jomcar. Bagay. Jomcar. Kilig. Tayo. Jomcar. Lovely. Forever. Kilig. Ikaw yan. Sinagot na yung kilig, ano? Edsy. Ano ba? Wala ko pala yun. Uy! Yes, ang Edsy, totoo. Saka, yes. Ang Edsy, totoo, saka blessing. Okay? Dahil sa Edsy, ang raming nabiyayaan, no? Mga, especially family ni Beyonce, di ba? Mga reactors, di ba? Mga, ano yun? Doktor lang. Maraming blessed family niya, sila Angel. Yes. Mga kolorom. Kalingap Rap. Mga kolorom na blessing din. Mga kolorom na vloggers. Sila, yung pati kaibigan niya. Sa kalugar ni Beyonce. Ba't naman niyo ko nito? Kayo na magalit sa'yo eh. Alright, sa iyong nanay. Ering, sa'yo. Mama mo. Pagmahal. Sa papa mo, Ed. Respectable. Sa papa mo. Ha? Masipag. Alright. Ayan, so, okay na, palapakan tayo. Ito na po ang pinakahihintay natin, ang Calamansi Challenge or question and answer portion. Okay guys, ito na yung Calamansi Challenge. Mahirap, mas personal. Ay, para kay ano muna, kay Beyonce, you know? Beyonce, sino yung una mong nakaklose sa Kalingap Angels? Melka. Napaka natin si Melka. Si Melka talaga. Si Melka ang una niyang naging ka-close. Nalata naman kasi nung sa Baguio, lagi silang dalawa ni Melka ang magkakapit eh. How about sa K-Boys? Oh, lahat naman si David, no? Mabait. Saka ano siya, kumbaga, ang teacher kasi si David, kaya marunong siya makisama sa mga bata at kung mapapayag ka ba na iba ang kalabti mo?
Maliwanag ang answer. Umiling din siya, umiling. Pero ano, depende pa din po. Depende sa... May kuya ba, no? Tapos sa'yo meron. Ay, grabe. Ay, mapayag ba kayo? Hindi mo bayad. Ay, bakit pumayag? Bakit? Sitan na, dalap mo sa ibi. Oy! Anda. Ay! Yari, ang issue na yan. At saka maalam naman si Kalinga Prab at si Kuya Bal. Hindi naman yan ipapares sa iba. Kahit na nakadepende sa kanilang ano. Kasi respeto na lang kay Kalinga Peds. Diba? Kahit pa sabihin ni Biancy na depende. Depende kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal kung sinong ipapares sa kanya. Pero si Kuya Bal at si Kalinga Prab, hindi naman gagawin yun na sa iba ipapartner si Biancy. Kasi may respeto sa kanila si Kalinga Peds. Siyempre, ibabalik nila yung respeto na yun kay Kalinga Peds. Okay. Sa matangin natin ko, Eds, kung sakaling ilalap din ka sa iba, kapayag ka ba? Ano ba, si Kuya Bal? Alam mo si Kuya Bal, iba ang ano nun eh. Iba ang mga desisyon nun eh. Ay, magkano? Magugulat ka na lang. O, kung sakaling ano ka ni Kuya Bal sa iba, ano Eds? Siguro, love team lang naman. Pwede. Pero hanggang doon lang. Pero kung personal, sana totoo na ko. Parang siyempre parang ayoko. Pag sa totoong buhay, ano ba yung totoong buhay? Si Grabe! Ayan. Kinakabahan na po si... Wala nagkakalamansi, guys! Mga matatagan. Para kay Biancy, di ba? Noong nakaraan, hindi mo na sagot. Crush mo ba si Eds? Or naging crush mo ba si Eds? Ayan na mga Kalingap ha. Nung una, nung part 1 ng question and answer, ito, nagkalamansi si Biancy, di ba? Nagkalamansi, tandaan nyo? Nagkalamansi po dyan. Dito, tingnan natin kung anong kanyang magiging sagot. Tumango na po siya. Kaya, crush talaga niyo si Kalinga Peds. Walang kalamansing magaganap. Sumagot na, guys! Wala na. Wala nang bulong si Dr. Love. Pero, Biancy, kung invite ka ni Eds na magbakasyon, kayong dalawa lang, may nag-sponsor, papayag ka ba? Grabe. Anong masasabi ko, Eds? Hindi ko siya papayag. Ako, sa akin naman, bakit naman hindi siya papayag kung si Eds naman yung kasama niya, di ba? Di ba? Siguro, inano na lang niya na minor de edad siya, at saka, parang, iwas sa buzzers, ganun. Kung ano-ano na namang masasabi ng mga buzzers. Siya minor pa siya, bawal sa pre, mas maganda kung may kasama. Uy, grabe ka, Eds. Okay. So, wala pa rin nagkakalamansi, guys. For Edu, kay Biancy muna, naniniwala ka ba, Biancy, na may magsusuporta pa rin sa'yo kahit wala kang love team? Hindi mo alam. Hindi mo masabi, parang ganun. Ikaw, Eds, sa tingin mo, kung si Biancy walang ka-love team, sa tingin mo may masuporta sa kanya? Sa akin naman, kung walang ka-love team si Biancy, siguro, may susuporta, pero hindi katulad ng suporta ng merong ka-love team. Di po ba? Hindi siya mapapatuyo ng magandang bahay na ganyan kung walang love team. At saka hindi siya sisikat ng ganyan kung wala siyang ka-love team. Yun naman ang para sa akin. Kung wala siyang ka-love team. Kagaya nitong sa Etsy. Siguro
may mga support na, pero hindi ganito kadami kasi syempre iba pa rin talaga pag may ano, ay parang ganitong nabuong ano, samahan. Community, tama. Fan base. Oo, parang ganun. Kaysa pag isolo-solo mo ano, plan, mahirap. Tama naman. And yun nga, tama naman po yun. Kasi pag may love, dito kasi sa atin, no, ang pag-good vibes nila yun ang love team. And sa love team, mas nakikilala natin yung karakter ng isang tao, ng bida natin, si Biancy. Pag ako kasing kausap niya, pag puro ako lang interview, di natin siya mas nakikilala. Pero pag sinapak natin siya sa love team at iba na yung nakakausap niya, doon natin siya mas nakikilala. At doon pumapasok yung mga view, mga supporters. Kasi yung love team natin, ano yan, totoo yan. Kumbaga, di natin sila binabago kung anong ugali nila. Kung ano ka, yun ka na. At doon, nakilala si Biancy, maraming nagsuporta sa kanya. Marami rin nag-sponsor dahil sa love team natin, nakilala siya. Kaya yun, malaking tulong po talaga ang love team. For Biancy na naman po, ito, grabe ang mga tanong natin. Ngayon, Biancy, kung sakali lang syempre, darating ka naman dito Kung Ito, tinanong din niya nung part 1. Tinanong din niya ni Kalingap Rab kay Biancy. Ito, parang nagkalamansi din siya dito Parang nagkalamansi din siya dyan. Hindi pala naitanong yan. Hindi pala. Tamang edad ka na, di ba? Ngayon, mga 17 ka na ngayong taon, di ba? In few months, mga 17 ka. And kung nasa tamang edad ka na, like 18 years old ka na, papayag ka bang magpaligaw? Kung sakaling may gusto maligaw sa'yo, alam ba, sa EDS, ganyan. Ha? Ay, kalamansi! Sige. Ay, grabe. Honest. Diyos ko. Oo, lang at hindi nagkalamansi pa. Kasi minsan salita, di naman na nangyayari. Oh. Grabe, panalo Sed, so nakaisang kalamansi na Sed. Asip. Grabe. For Biancy ulit, Biancy, ngayon, you are, di ba, one of beneficiaries of Team Kalingap. And also, you gain a lot of followers na rin, supporters, yung meron na rin mga sponsors na nagmamahal sa'yo. Di ba? Di na rin basta-basta ang isang Biancy talaga. In the future, naisip mo ba na maging isang vlogger? And sa ngayon, gusto mo ba maging vlogger? Hindi. Siguro po kung ako maging successful ng nag-podcast, tutulong na lang ako pero kahit walang alam po na sila. Kahit hindi vlogger? Ay, grabe. Grabe mo sa katabi, sinagulat ako. Parang hindi 70. Pero ang ganun sa akin naman, kung okay na rin maging vlogger, di ba? At mas maganda kung nagbablog ka habang tumutulong ka. Yun lang naman sa akin. Kasi hindi basta-basta tumulong din Kailangan mo rin ng pera dyan para may pantulong ka. Saan ka kukuha kung wala kang mapagkukunan, di ba? Kung may negosyo ka, hindi na magagalaw yung negosyo mo. Sa pagbablog mo na lang kukunin yung papantulong mo. Ganun, mas maganda yung ganun. Pero di natin hawak ang isip ni Biancy, di ba? Ayaw niya. Ang isang Biancy na kinakausap ko ngayon. Yung iba sabihin, ay mag-vlog na lang ako. So, nagulat ako kay Biancy. Yung mga kalingap mo, nakagulat talaga. At syempre, salute din kay Dr. Lab kasi natagpuan niya si Biancy, no? Talagang deserve po. Grabe, deserve talaga, bro. Ayun. Hanggang doon na lang muna po ang ating konting panunod. Sa palagay nyo po,
Ito po tatanong ko lang ulit po sa inyo. Kung tatanungin ulit kaya si Beyonce ni Kalinga Prab kung sakali na gusto niya kayang maging vlogger or charity vlogger pagdating ng panahon. Ano kaya kung may sagot ni Beyonce ngayon? Sa ngayon po yung ngayon, kasi dyan sa part 33 na yan, ayaw niyang maging vlogger. Ano kaya po sa palagay niyo sa sagot ni Beyonce? Sige po, hanggang doon na lang po. Pakisuportahan po natin ang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Patubang, Ate Edo Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Edo, kay Bobby TV, kay Kuya Juan, at kay Kalampitos. Bye-bye po. At